Papaano ho, how can the House investigate its own when there is speculation that some House members are allegedly involved? Hindi ho ba may conflict of interest dito? Kaya nyo bang ipatawag ang kapwa congressman nyo dito? Kaya nyo bang magtanong ng mga kailangan tanungin sa mga kapwa congressman nyo dito? Medyo malabo lang po yung dati. Kaya ba naming, what do you mean, ma'am, again? Si Congressman Panaligan po, ipapatawag ninyo. Again, ma'am? Kailan ho mag-uumpisa itong TRICOM, Committee on Good Government and Public Accountability, Public Accounts and Public Works and Highways? Kailan po mag-uumpisa yung investigation ng TRICOM? Expected po namin magsimula yan within 2 weeks. If possible, the earliest is Wednesday po. Wednesday? The earliest is Wednesday next week, or the latest is maybe Monday to Tuesday next week. Got it. Thank you, sir. There are concerns, Congressman, that has been raised, basically saying, paano ho, how can the House investigate its own when there is speculation that some House members are allegedly involved, as there are 67 daw po na, at least 67 members that are also contractors. Yan po, nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Hindi ho ba may conflict of interest dito? I think there's no problem with the Congress investigating that flood control project. Once and for all po, hindi lang naman Congressman siguro yung tinuturo nila, meron din po mga private contractor and even the DPWH, or kung meron mga iba pang stakeholder na involved dito. Kami naman po sa TRICOM, pag nakita namin na may liabilities yung congressman, it's either you explain yourselves or ipasa kagad namin sa independent body for them to investigate or file charges. Ano po namin, ipasa po namin sa ombudsman of the proper authority. Kung natatandaan nyo po, during the last SONA, meron kaming congressman nga na nanonood lang ng isabong. Yung leadership, binigyan kagad siya kinastigo kagad siya, tinagalan siya kagad ng committee. So I still believe na ang Congress po hindi naman para mangonsinte sa ganyan mga pangyayari. You have to remember, ma'am, halos lahat ng tao nakatingin ngayon. At kung yan yung tatawagin natin parang lutong Macau, nakakayari po ang Congress niya. Kaya siguro po, hindi naman mangyayari yun sa TRICOM. Congressman, meron ho kayong mga binanggit na mga salita na tama ho ba, nakakadiri o nakakasuka yung pong naging korupsyon dito sa flood control projects? Just personally, sir, kayo ho ba ikinagulat nyo itong sinasabing hatian sa flood control projects, or you knew about it pero hindi nyo po alam na ganito kalaki? What is it, sir? Nagulat po ako. Tama rin yung term, nakakasuka, nakakadiri. At lalo na po yung na-discover ng Pangulo ng isang araw na merong ghost project. Yun po talaga ang, that is a mother of all scam. Sabi ko nga, it might be another na policy scandal. This is a mother of all scam. How will you siguro reply, Congressman, doon sa mga magtatanong na kaya nyo bang patawag yung sarili nyong mga congressman? Kaya bang? Kaya nyo bang ipatawag ang kapwa congressman nyo dito? Kaya nyo bang magtanong ng mga kailangan tanungin sa mga kapwa congressman nyo dito? Medyo malabo lang po yung dati. Kaya ba naming, what do you mean, ma'am, again? Kaya niyo ho ba, Congressman, sa mga nagtatanong, kaya ba ng TRICOM ipatawag ang kapwa congressman na sabihin po natin, posibleng involved or may questionable participation dito po sa mga flood control projects? At kaya niyo ho bang tanungin ang kailangang mga tanungin? Opo naman. In the first place, mas madali nga silang tawagin kasi andun na sila mismo sa Kongreso. At yung TRICOM po, I can assure you, ma'am, and even the public, na wala itong kikilingan at magiging fair po yung investigation. Tandaan po ninyo, yung Quadcom ng 19 Congress, yan din yung major accusation before. Pero what happened after the Quadcom, lahat naman ang dapat ipatawag, lahat naman ang dapat akusahan. At siguro naman, the result will speak for itself. Maganda yung naging resulta po. And this time yung TRICOM, naniniwala po ako sa credibility ng tatlong chairman. One is Congressman Terry Redon, si Congressman Joel Chua ng Good Government, at si Congressman Momo ng Public Works. So I believe na tama lang na magsimula
At kami naman, kung meron ng independent body na mag-iimbestiga, willing din po namin isubmit yung sarili namin. Kung meron masasabit sa mga Congress, isubmit yung sarili namin to an independent body para once and for all din, ma-clear or maparusahan na yung merong kinalaman dito sa nakakasulasok nga sabi nyo na flood control project. Si Congressman Panaligan po, ipapatawag ninyo. Again, ma'am? Si Congressman Panaligan po, ipapatawag niyo ho ba? Yes, definitely, ma'am. Dahil sa privilege speech po ni Senator Lacson, lumabas na yung pangalan niya. So, once and for all, patawag namin siya. Malaman natin kung meron siyang kaugnayan dito sa usapin na to. At kung wala naman, sabihin niya rin sa amin. Pero kung meron, ma'am, willing po kami mag-recommend ng karampatang charges para sa kanya. Hindi po kukonsintihin ng leadership ng Congress kung meron mang kasalanan ng isang kamiyembro namin or kulig namin. Congressman Valeriano, during Senator Ping Lacson's privilege speech, hindi man niya ibinigkas ang pangalan ni Congressman Panaligan, lumabas naman po doon sa kanyang PowerPoint presentation, di ho ba? Dahil sa pag-imbestiga ng team ni Senator Ping Lacson, lumabas yung tinatawag na supposed to be accomplishment report ni Congressman Panaligan. Hindi naman po niya ito dinenay, kausap ko din po siya kagabi. Kayo ho ba may ganito, yung tinatawag na accomplishment report, katulad po ni Congressman Panaligan, kung saan lumabas yung 3.8 billion sa Nauhan at 800 million po sa Baco? To be honest, mama, dito po sa Metro Manila, wala ho kami natatanggap na accomplishment. Ako, I myself, I can speak for myself. Wala po kami natatanggap na accomplishment report. Nalalaman na lang po namin yan. First, ang procedure po na ginagawa ng DPWH dyan, pag pinresenta yung NEP, ando na po yung kailangan mga flood control. Hindi po kami nagre-recommenda ng flood control dahil aminin ko na po sa inyo, hindi naman kami engineer or knowledgeable sa ganyan. It's only the DPWH na magpe-present po sa amin. Meron po silang master plan talaga. It might be a long-term master plan, kaya lang nagkakaroon ng problema po dahil hindi nga nila mapondohan ng isang pondohan lang, ng isang funding. So unti-unti po, kaya pagka nasisisi sa flood control, marami pa pong pagkukulang dito sa Metro Manila in regards to flood control project. Wala po kami natatanggap na kahit anong ganyan. Let me just kind of clarify that, sir. Yung lumabas po sa video presentation ni Senator Ping Lacson is supposed to be an accomplishment report by the congressman. Hindi po galing po sa NEP, etc. I know what you're saying. The budget originally comes from the NEP, Pero ang lumabas sa kanyang pagsasaliksik ay si Congressman Panaligan mismo ay meron po siyang inilabas na accomplishment report. Ibig sabihin, yung kanyang accomplishment report bilang congressman ng Oriental Mindoro, at doon po lumabas yung mga Nauhan at 3.8 billion at Baco to the tune of 800 million. So doon po nagtaka at nagkaroon po ng pag-uusap doon sa privilege speech ni Senator Ping dahil nga tama ho ba yun? Palagay ninyo na pag nagkaroon po kayo ng funding galing sa sa DPWH, ay ilalagay niyo po yun bilang accomplishment report ninyo? Medyo nag-choppy po yung hindi ko masyado naintindihan. Alright, ulitin ko lang po. What I was trying to say, sir, is that ang nangyari po, si Congressman Panaligan, sa kanya po nanggaling itong accomplishment report na inilista po Nauhan at 3.8 billion and Baco at 800 million. Tama ho ba yun na ginagamit o inilalathala ninyo bilang congressman ang accomplishment report kung saan nakadetalye nga po yung mga proyekto that was funded in your particular congressional district? Hindi ko po alam sa parte ni Congressman Panaligan. It's either hiningi niya yon o talagang nagmo-monitor siya ng flood control project. Pero as far as dito po sa Metro Manila is concerned, wala po kaming report na ganyang hinihingi o may ginagawa regarding sa flood control project. Alright. So kayo po, wala po kayong ganon? Ibig sabihin, wala plain po, and simple. wala po. Definitely negative po. But do you submit, sir, that kapag kahit na po sinong congressman ay ilalathala ang kanilang accomplishment report, kahit na saan po, kahit na
ilaw, road repair, flood control projects. Palagay niyo ho ba, responsibilidad din niyo na i-check kung tama po yung pagkagawa doon sa proyektong ito, being that isinama niyo po sa accomplishment report? Ma'am, ganito po ganito po ang ginagawa namin. Kami po nagpo-propose sa DPWH ng project. Nagre-request po kami kung ano needs ng district namin. It's either mapagbigyan po kami or hindi. Pero ang implementing at ang may hawak pa rin po ng budget, yung DPWH. So, I don't think na masama po sa accomplishment report ng congressman dapat yung mga nangyari na yun. Kasi sa totoo lamang po, request lang naman yung amin at marami po kami request na hindi na pagbigyan ng DPWH at ng DepEd. Sa district ko po, marami pang classroom na kailangan at yan po matagal ko na rin hinihingi sa Department of Education. Merong napapagbigyan, merong hindi. Opo. Pero to be an accomplice sa isang congressman, baka hindi po. Pero totoo yun, kami po ay naglalabi, kami po ay nagre-request sa mga department natin na sana yung ibang needs ng district ay mapagbigyan nila. Right. So, again, it's best to really clarify that kahit na po galing sa NEP yung budget, kayo po mismo bilang congressman, dahil kailangan nyo pong pagandahin din po ang inyong distrito, kayo po, gaya ng sabi nyo, ay naglalabi sa DPWH para po isama. Tama po. Go ahead, sir. Tama po, naglalabi po kami talaga. Ma'am, kami po, ako tulad ko, for 1 year, meron akong priority project na sana gusto kong mangyari o ma-implement sa district ko. Nire-request ko po talaga sa DPWH yun, sa iba sa DepEd. Kayo kung mapapagbigyan po nila o hindi, call po ng DPWH yun. Meron naman po talaga napapagbigyan at yun po maganda sa amin kasi sabi ko nga sa inyo, hinahanapan din naman kami ng mga constituency namin ng ano ba nagawa mo, Congressman. Pero yun po, sa totoo lang, sabi ko nga pasipaganda ko paano mo i-request sa DPWH. At sana magkaroon ng funding lagi. Dahil lang lagi pong problema ng DPWH at ng ibang department agency yung funding po regarding sa project na gusto mangyari ng Congressman. Alright. So si Congressman Panaligan, surely, as you mentioned a while ago, Congressman Valeriano, papatawag nga dito sa TRICOM, no? What about this, sir? Yung lumabas po that Bulacan got the biggest share in Central Luzon sa flood control projects at 44 billion pesos. This is from 2022 to 2025. Again, 44 billion pesos. Ang tanong ko po, paano yung mga congressmen at congresswomen ipapatawag rin po ba ng Bulacan? I believe there are 6 districts and another one, 6 to 7. I think District 1, yung isa. Patatawag po namin sa TRICOM yun. Once and for all, maklear din nila kasi ghost project po yung sa Bulacan. Titignan din namin kung meron silang kinalaman doon sa ghost project na yon or wala. At lahat naman po yan lalabas naman sa TRICOM. Ang sigurado pong mapapatawag namin at dapat na may alam dyan, yung private contractor na nagsagawa ng project na yan. So magturo na rin siya para once and for all. Maklear din po, 300 plus kaming congressman Siyempre, generalization, sabi nyo nga, pag sinabing congressman, lahat kami nadadamay po dyan, di ba? So maganda na rin magsimula yung TRICOM para maituro na rin kung may 3 o 4 na talagang liable dyan sa mga ganyang proyekto. At least name names na rin po. Mapangalanan na rin sila. Palagay niyo ho ba si contractor ay maglalakas loob na ituro si congressman or si congresswoman, sir? Yung contractor po kung magkakaroon po ng lakas na loob? Again, ma'am? Do you think, sir, that the contractor, sabi mo nga, ipatawag na si contractor at name names. Sa palagay niyo ho ba, kayang pangalanan ni contractor, magkakaroon po siya ng lakas na loob na pangalanan si legislator? Ma'am, definitely, ma'am, yung contractor ng ghost project, blacklisted na po yan forever. So, if I were them, dapat magturo ka na kasi yung company mo tsaka yung pangalan mo talaga ang nasa at stake dito. So, dapat lang na magturo na siya dahil, kumbaga, hindi mo naman dapat i-shoulder mag-isa yan. Kung talagang ikaw lang ang may gawa niyan, malalaman naman din po natin. Pero I don't believe na mag-isa lang gagawin ng ng private contractor po. All right, we'll continue our discussion after the break. We'll be back with Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano.